Pagdating sa school ay pinona ni Apollo si Mia, kahit pa nagwawala ito ay hindi na siya pinansin ni Apollo, hanggang sa wala na itong magawa pa kung hindi sumunod na lang. Irap ko sa kanya, bakit love? Nagtataka niyang tanong. Wala, sige napapasok na ako. Wait, sabay hawak niya sa aking pisngi, akmo niya akong hahalikan nang umiwas ako, kaya sa pisngi ko tumama ang kanyang labi. Love, aniya, ngunit nakasimangot pa rin ako. Anong problema? Hindi ka ba nagigising ng kusa, at kailangan ka pang gisingin ni Mia Bella? Inis kong saad. Bigla naman itong napangiti. You jealous again? Hindi naman ako umimik. Love, tawag nito. Oo nagseselos ako, aba malay ko ba kung anong ginawa nyo, o ginawa niya sa loob ng kwarto mo. Hindi naman siya nakapasok sa kwarto ko, nasa labas lang siya ng pintuan okay. Natigilan ako at napatitig sa kanya. Totoo, sa tingin mo papayag akong pumasok siya sa kwarto ko, ikaw lang ang nakakapasok roon, at wala nang iba pa. Napangiti ako at ako na mismo ang humulik sa kanya, smack lang sana ang gagawin ko, ngunit masyadong agresibo si Apollo, pinailalim niya ang aming pinagsasaluhang halik. Tahimik akong nakaupo, habang inaante ang aming professor, si Lina ay lumipat na sa unahang pwesto. Nakakalungkot lang na ngayon ay parang itinapon nito ang matagal naming pagkakaibigan. Si Iggy ay hindi ko na rin madalas makita, dahil sa training nito para sa nalalapit na paglalaban nila sa ibang universidad. Hi, nagulat ako nang maupo ito sa tabi ko. Hi, ani ko sa kanya. Pia, sabay lahad nito ng kamay. Kilala ko naman siya, dahil classmate kami kay Professor Alvarez. Clara, ngumiti ito. Kilala ka ng lahat? Kilala rin kita. Ha, anong kilala ako ng lahat? Tanong ko. Siyempre, kapatid ka ni Apollo, the handsome hot billionaire. Mahina kong saad. Pero alam mo bang kalat din ang pag-aaway niyo ng best friend, sino ba yung? It's Lina, malungkot kong sambit. Huwag mong isipin na nilapitan kita dahil dun. Konti lang, pero napansin ko kasing palagi ka nang nag-iisa. Kaya gusto kitang samahan. Tinitigan ko ito ng gusto, mukhang wala naman itong ibang pakay sa akin. Bakit naman? Anong bakit? Tanong niya, bakit mo ako gustong samahan? Gusto kitang maging kaibigan, bawal ba? Hindi naman, pilit kong ngiti. Hinayaan ko na lang itong tumabi sa akin. Kahit papano ay nakakatuwa ito sa pagiging madaldal, parang si Lina. Nakaramdam na naman ako ng lungkot. Mia Bella, hello, who's this? Pwede ba tayong mag-usap? Napakunot noon naman ako sa sinabi nito. Magkakilala lang tayo sa campus, pero hindi tayo close para makipag-usap ako sayo. Irap ko pa. May gusto akong ibigay sayo, alam kong magugustuhan mo ito. Napahinga ako ng malalim. Okay, saan tayo magkikita? Dito lang manong, paantay na lang ako. Sige po ma'am. Pagpasok sa restaurant ay inilibot ko ang tingin. Mia Bella. Rinig kong tawag sa akin. Anong pag-uusapan natin? At ano ang ibibigay mo sa akin? Tanong ko agad. Let's eat first. Hindi na, sabihin mo na ang sasabihin mo sa akin, dahil may lakad pa ako. Balita ko na nalalapit na ang engagement niyo ni Apollo. Kilala mo si Apollo? Tumango ito, na siyang ikinairap ko. Huwag mong sabihin, may gusto ka rin sa fiancé ko. Wala, pero fiancé. Ang alam ko hindi pa pumapayag si Apollo na magpakasal sa'yo. Uminit naman ang aking ulo sa kanyang sinabi. Who are you para sabihin yan? Hindi ko napigil ang pagtaasan ito ng boses. Totoo naman alam mo ba kung bakit hindi pumapayag si Apollo sa gusto ng kanyang daddy, na may arranged marriage siya sa'yo, dahil mayroon na siyang nagugustuhan, hindi lang iyon, dahil meron na itong girlfriend. Anong sinabi mo? Nanginginig ang aking mga kamay sa aking nalaman. Apollo has a girlfriend, kilala mo ito, at mas lalong kilala ko ito, ngiti pa nito. Tell me who she is. Nanginginig kong sigaw, wala na akong pakialam kung pagtinginan nila ako, naiinis ako na malaman mayroon palang girlfriend si Apollo, hindi ako makakapayag. Get this. Sabay lapag nito ng isang USB. Mabilis ko itong kinuha. Diyan mo malalaman kung sino ang tinutukoy ko. Aalis na ako. Tulala ako sa hawak kong USB, kaya madali akong umuwi. O iha, saan ka galing? Ayos ka lang ba, bakit ka namumula? Saad ni Tita Karina.
I'm fine tita, masyado lang pong mainit ang panahon, kaya ako namumula ng ganito. Palusot ko na lang. Sige, magpahinga ka muna sa iyong kwarto. Okay po. At tita, si Apollo po. Umalis iha, hindi naman nagsabi kung saan ito pupunta, baka importante lang ang lakad niya. Napalunok ako, I'm sure nasa babae niya siya ngayon. Okay po. Pagkarating sa room ko, at agad kong binuksan ang aking laptop, at sinaksak ang USB. Hindi ko mapigilan patunugan ang aking mga daliri sa mesa, nanginginig ako, hindi rin ako makapaghintay malaman kung sino ang girlfriend ni Apollo. Hanggang sa gano'n na lang ang aking pagkagulat, nang makita ang 2 taong nag-aano, at kung sino ang babaeng kasama ni Apollo. What the? Clara POV. Nauna na akong pumasok sa bahay, naiwan naman sa sasakyan si Apollo. Hindi pwedeng makitang magkasabay kaming muli umuwi, baka magtaka na si Mommy. Bakit hapon ka na nakauwi anak? Tanong ni Mommy. Marami lang pong dapat gawin sa school mom. Sige, ipaghahanda kita ng merienda, ano ba ang gusto mo anak? Kahit ano po mom, akyat po muna ako. Ani ko, nang makarating ako sa kwarto, ay agad kong binaba ang aking bag. Malandi ka. Sakto pagharap ko ay siyang pagdampi ng malakas na sampal sa aking mukha. Hindi pa ako nakakatayo, nang malakas pa niyang hinhila ang aking buhok, na siyang ikinatili ko sa sobrang sakit, pakiramdam ko na pupunit ang aking anit. Tama na, pakiusap ko, nakakaramdam na rin ako ng hilo. Napakalandi mo. Ang kapal mo para makipagrelasyon kay Apollo. Hindi ka na nahiya, nakakadiri ka. Sabay sampal niyang muli sa akin. Pero hindi ako nakaramdam ng sakit dahil sa pagkagulat. Paano niya nalaman? Binalot ako ng kaba, dahil may nakaalam muli sa aming relasyon ni Apollo. Ha! Akala mo hindi ko malalaman, inahas mo ang fiancé ko. Gumapang papalapit sa kanya, at hinawakan sa kanyang kamay. Diyos ko! Anong nangyayari sa inyo? Biglang dating ni Mommy na siyang aking ikinabahala. Nagpatikip pa ito sa kanyang bibig nang makita ang aking itsura. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Mia Bella, at dahan-daang umiling, habang nakikiusap ang aking mga mata. What's going on here? Ganon na lang ang pasasalamat ko nang dumating si Apollo, ngunit hindi ko nagugustuhan ang tingin niya sa amin ni Mia Bella. Anak, tumayo ka riyan. Sabay alalay sa akin ni Mommy, mas lalo pa itong nag-alala nang makita niya kung gaano kapula ang aking mukha. Mia, sabihin mo anong ginawa mo sa anak ko. Seryosong saad ni Mom. Makikita sa mukha ni Mia, na ngayon ay parang nag-aalangan na itong magsabi. Tita, iwan niyo muna kami. Seryosong saad ni Apollo, habang nakatingin pa rin ng matalim kay Mia. Gusto ko munang malaman, kung bakit mo sinaktan ang anak ko. Tita, I'm sorry, napagkamalan ko lang po si Clara. Napahawak noon naman si Mom. OMG Mia Bella, hindi mo pwedeng basta saktan ang anak ko. Hindi ko napagbubuhatan ng kamay si Clara, hindi ko nagustuhan ang ginawa mo sa anak ko. I'm so sorry po tita. Ayokong maulit itong muli. Sabay labas ni Mommy sa aking kwarto. Pagsara ng pinto ay kasabay ng biglang pagsampal ni Apollo kay Mia Bella. Apollo, malakas kong sigaw. Bakit mo ginawa yun? At dahil soundproofed ang mga kwarto rito, kahit pa magsigawan kami ay walang makakarinig. Nasaktuhan lang na nakabukas ang pinto kanina, kaya narinig nila ang malakas kong sigaw. Why did you hurt her ha? Alam ko na ang lahat, na may relasyon kayo ng babaeng ito. Umiiyak niyang wika. Walang gulat na mababakas sa mukha ni Apollo, samantalang ako ay halos ginagapang na ng takot. Hindi malabong sabihin ni Mia Bella ang nalaman niya, tungkol sa amin ni Apollo. Nakakadiri kayo. Napayuko na lamang ako. Agad na lumapit sa akin si Apollo, at hinawakan ang aking mukha. Nagtadyas ang kanyang panga nang makita kung gaano kapula ang aking pisngi. Lalo na ang namumutok kong labi, gulo-gulo rin ang aking buhok. Bakit Apollo? Fiancé mo ako pero bakit hinayaan mong kapitan ka ng malanding babaeng yan? Hindi kita fiancé, kaya manahimik ka. Seryoso nitong saad. Inis na tumawa si Mia Bella. Ha? Sasabihin ko ang namagitan sa inyo, malalaman ni Tita, at Tito Alex ang mga kababuyan yung dalawa. Apollo, bigla nitong sinakal si Mia Bella, agad akong lumapit at hinila ito sa braso.
Sino ka para takutin ako ng ganyan ha? Kapag sinabi mo ang nalaman mo, asahan mong pababagsakin ko ang ama mo. Tama na. Umiiyak kong sigaw, agad naman itong binitiwan ni Apollo. Gulat na gulat si Mia habang nakatingin dito. Hindi ko akalain na magagawa mo akong saktan, Apollo. Ganon ka na ba kahibang sa kanya? Hagulgol nito. Umalis ka rito. Pinunasan nito ang kanyang mga luha. Bakas ang galit sa kanyang mukha, lalo nang mapatingin ito sa akin, padabog itong lumabas at malakas niya ring isinara ang pinto. Are you okay, love? Simpleng tango ko. Hindi mo siya kailangang saktan, ani ko. No, walang dapat na manakit sa'yo, hindi ako makakapayag, Clara. Seryoso nitong Saad, at ipinagdikit niya ang aming noo. Wala akong pakialam kung malaman nila ang tungkol sa atin. Kakausapin ko si Tita Karina, at sasabihin ko kung gaano kita kamahal. Kusa akong napangiti, kahit papano ay gumaan ang aking pakiramdam. Maraming salamat, Apollo. Sabay yakap ko sa kanya ng mahigpit. Mia Bella POV. Pinagbabato ko ang aking mga gamit. Nanginginig ako sa galit. Hindi ko akalain na kaya niya akong saktan. Hindi ako makakapayag na maging masaya kayo. Humanda ka, Clara, hintayin mo ang ganti ko na alam kung magpapalugmok sa'yo. 1 linggo na ang lumipas, naging maayos naman. Pansin ko lang ang pananahimik ni Mia, alam kong nasaktan siya sa kanyang nalaman. Kahit papaano ay nagpapasalamat ako sa kanya, dahil hindi niya nagawang sabihin kay Mommy at Tito Alex ang sekretong relasyon namin ni Apollo. Napakaganda mo po, Mommy. Narito kami ngayon sa kanyang kwarto. Kakatapos lang din itong make-upon. Naiiyak ako sa tuwa, dahil bakas na bakas sa mukha ni Mom ang pagmamahal niya kay Tito Alex. Nakaraang araw ay bumisita kami sa puntod ni Daddy. Kinausap ito ni Mommy, alam kong kahit wala na si Dad, ay hindi pa rin ito nawawala sa puso ni Mommy. Salamat, anak ko. Naiiyak niyang Saad, agad akong lumipat sa kanyang harapan. Huwag po kayong umiyak, Mom, baka masira ang makeup niyo po. Ngiti kong wika. Hindi ko mapigilan, anak, naalala ko noong ikasal kami ng daddy mo, ganitong-ganito rin ang aking pakiramdam. Napakasaya ko dahil natanggap mo si Alex, mahal ko si Alex, anak, pero hindi ko makakalimutan ang matagal na pinagsamahan namin ng daddy mo, kahit wala na siya sa mundong ito, ay minamahal ko pa rin siya. Maraming salamat, anak. I love you po, Mom, kung saan ka po masaya ay masaya rin po ako. Alam ko naman na magiging mabuting asawa si Tito Alex. At magiging mabuting ama rin siya sa iyo, at ganun din ang gagawin ko kay Apollo, ituturing ko siya na parang tunay kong anak. Ilang sandali akong natigilan, at ngumiti ng maliit. Excuse me po, oras na po para pumunta ng simbahan, madam. Biglang pumasok ang babaeng organizer. Sige po, Mom, mauuna na po ako sa simbahan. Sige, anak, I love you. At kinis ko siya sa kanyang noo. Congratulations, Tita Karina. Napalingon si Karina nang makita si Mia Bella. Oh hiha, bakit naririto ka pa? Dapat ay nasa simbahan ka na. Ani Karina. May kotse naman po ako, susunod na lang ako. May gusto po akong sabihin at ipakita sa inyo. Ani naman ni Mia Bella. Ano iyon, hiha? Nakangiti pang wika ni Karina. Huminga ng malalim si Mia Bella, at pinalitan ang reaksyon ng kanyang mukha na animoy nag-aalala. At parang naiiyak pa. May nalaman po ako, at nagsimula na itong umiyak na siyang ikinabahala ni Karina. Tita, ang anak niyo pong si Clara, nalaman kong mayroon silang relasyon ni Apollo. Ano? Napaupo sa gulat si Karina. Pakiramdam niya ay nabibingi lamang ito. Anong sinabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo, Mia. Si Clara at si Apollo ay matagal nang may relasyon. Hindi lang po yun, dahil may nagbigay sa akin nito. Sabay abot ni Mia Bella ng cellphone nito kay Tita Karina, agad bumunga ang video na hindi ko nais-nais. Na agad na binitawan ni Karina, hindi niya na kayang panoorin ang ginagawa ng kanyang anak at ni Apollo. 20 minutos na ang lumipas, ngunit wala pa rin si Mom, hindi naman ako kinakabahan dahil alam kong baka na-traffic lang sila. Napatingin kami sa sasakyan na huminto, bumaba roon si Mia Bella, halata sa kanyang mukha ang pagkataranta. Clara, Tita Karina is in the hospital. Parang bigla na lang akong nabingi, hindi ko akalain na iyon ang ibubungad niya sa akin. Ano? Bakit? Bigla na lang siyang hinimite. Bakas ang kanyang takot.
Nilingon ko si Apollo at nagtama ang aming mga mata. Lumapit ito sa akin. Let's go. Ngunit pinigilan ko ito. Pero ang daddy mo, please puntahan mo siya, at sabihin na nasa hospital si mom. Agad akong tumakbo papalapit kay Miss Charlie, ang namamahala sa kasal nila mom. Miss Charlie, nasa hospital po si mom, kayo na po ang bahala sa mga bisita. Agad itong tumango. Pumasok ako sa kotse na binabaan kanina ni Mia Bella. Hey, kotse ko ito. Pwede ba? Pumasok ka na rito at ituro mo sa akin kung saang hospital naroroon si mom. Seryoso kung saad. Wala itong nagawa kung hindi pumasok. Malakas ang kutob ko na may hindi magandang nangyari. Paano mong nalaman na nahimatay si mom? Ani ko kay Mia. Apaalis na ako nang tawagin ako ni Manang na nahimatay si Tita Karina. Napahawak ako sa aking noo. Nang makarating kami, ay dali-dali akong tumakbo hanggang sa marating ko ang room ni mom. Naabutan ko ang nurse na nasa tapat ng kanyang kama, habang may isinusulat ito. Nurse, kamusta na po ang mommy ko? Ano pong nangyari sa kanya? Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni mommy, habang mahimbing itong natutulog. Miss Clara, tatawagan ko lang ho ang doktor. Tumango ako. Mom, mahina kong sambit. Mukhang napalitan na rin ito ng patient gown. Nakaramdam ako ng pag-aalala at pagkalungkot, dahil hindi natuloy ang kasal nila Tito Alex. Doc, ano pong nangyari kay mommy? Sambit ko nang dumating ito. Miss Celeste, huwag ho kayong mag-alala, dahil maayos lang naman si Madam Karina, nahimatay lamang siya, at maya-maya ay magigising na ito. Nakahinga naman ako ng mabuti. Pwede pong malaman sino ang nagdala kay mommy sa hospital. Miss Clara, mukhang katulong niyo po ang nagdala rito kay Madam Karina. Ang nurse ang sumagot, agad din akong nagpasalamat sa kanila. Naupo ako sa tabi ni mom. Habang hawak ko pa rin ang kanyang kamay. Tinawagan ko na rin si Apollo, narito sa hospital nila dinala si mom. Napatayo ako nang biglang dumating si Manang. Manang, lumapit ako sa kanya. Seryoso lang itong nakatingin sa akin. Parang bigla akong nahiya dahil sa mga nalaman nito. Manang, ikaw po ba ang nagdala rito kay mommy? Oo, maikli niyang sagot. Pwede niyo po ba sabihin sa akin ang nangyari, kung bakit biglang nawala ng malay si mom? Wala ako sa posisyon para pangunahan ang iyong ina. Napakunot noo ako sa kanyang sinabi, at mas lalong nakadagdag sa kabang aking nadarama.